Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? 1, 2, 3. Tayo na't maging math galing at math talino. Mga tanong bigyang kasagutan, mga problema'y ating solusyonan. Halina't maglakbay sa mundo ng mathematics. Sa unang linggo ng ikalawang markahan. Ang araling tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa illustrating addition as putting together or combining or joining sets. Ang araling ito ay naglalayon na ipabatid sa iyong kaalaman ang kahalagahan ng pagdaragdag. Matutuklasan at matututuhan mo ang bagong kaalaman tungkol sa pagdaragdag o pagsasama o addition. Ang simbolong plus sign o ang salitang at ay nangangahulugan ng pagdaragdag o addition na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama o pagsasama ng mga pangkat. Tingnan mo ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ipinakita ang pagdaragdag o pagsasama-sama ng mga pangkat. Halimbawa, si Danny ay may hawak na 4 na pirasong lapis. Binigyan siya ng kanyang ate Mila ng 3 pirasong lapis. Ilan lahat ang hawak na lapis ni Danny? Mapapansin ninyo sa unang pangkat ang 4 na pirasong lapis na hawak ni Danny. Sa ikalawang pangkat naman ay ang 3 lapis na bigay sa kanya ni Ate Mila. Kapag pinagsama ninyo ang unang pangkat at ikalawang pangkat, ano kaya ang kabuoang bilang? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alamin natin kung 7 lapis nga ba ito. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang pamilang na pangungusap ay 4 dagdagan ng 3 ay 7. O kaya naman ay 4 plus 3 equals 7. Ang sagot sa tanong ay, si Danny ay may hawak na 7 lapis. Tingnan mo ang sumunod na halimbawa sa ibaba. Pag-aralan mo kung paano ipinakita ang pagdaragdag upang mabuo ang kabuoang pangkat. Sa unang pangkat ay may 2 ballpen. Sa ikalawang pangkat ay wala. At ang kabuoang bilang naman ay 5 ballpen. Ilan kaya ang idaragdag na ballpen sa unang pangkat upang makuha ang bilang sa kabuoang pangkat? Paano natin nakuha ang 3 ballpen? Mula sa kabuoang bilang na 5, ibawas natin ang unang pangkat na 2. 5 ballpen, bawasan ng 2 ballpen, ang sagot ay 3. Ang pamilang na pangungusap ay 2 dagdagan ng 3 ay 5. O kaya naman ay 2 plus 3 equals 5. Makikita mo sa larawan na 3 ballpen ang idinagdag sa unang pangkat upang magkaroon ng kabuoang bilang na 5. Sa makatuwid,
3 ballpen ang bilang na nasa ikalawang pangkat upang magkaroon ng kabuoang bilang na 5. Ito ay maaaring ipakita sa pamilang na pangungusap na 2 dagdagan ng 3 ay 5. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Iguhit sa iyong sagutang papel ang angkop na kabuoang bilang ng pinagsamang unang pangkat at ikalawang pangkat. Gawin natin ang unang bilang para sa iyo. Mayroong isang pantasa sa unang pangkat at 3 pantasa naman sa ikalawang pangkat. Ilan kaya ang kabuoang bilang kapag pinagsama ang 2 pangkat? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Mayroong 4 na pantasa kapag pinagsama ang 1 at 3. Ikalawang bilang, 4 na ruler at 5 ruler. Ikatlong bilang, 2 pambura at 4 na pambura. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat ang napiling letra na angkop sa bilang ng larawang idinagdag upang mabuo ang kabuoang bilang. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Gawin ulit natin ang unang bilang para sa iyo. Mayroong 2 krayola sa unang pangkat. Hanapin natin kung ilang krayola ang nasa ikalawang pangkat. Sa kabuoang bilang naman ay mayroong 5 krayola. Ibawas natin ang 2 krayola sa 5 krayola. Ano kaya ang magiging kasagutan? Magaling! Letrang A. 3 krayola. Ang 2 at 3 krayola kapag pinagsama ay 5. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Suriin ang mga larawan sa ibaba. Isulat ang wastong pamilang na pangungusap sa bawat bilang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Gawin muli natin ang unang bilang para sa iyo. Mayroong 3 pangkat ng mansanas. Bilangin natin ang unang pangkat. 1, 2, 3. 3 mansanas. Bilangin natin ang ikalawang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na mansanas. Bilangin natin ang kabuoang bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang pamilang na pangungusap ay 3, dagdagan ng 6 ay 9.
Gawain sa pagkatuto bilang 4. Piliin sa ibaba ang wastong pamilang na pangungusap na nagpapakita ng kabuoang bilang ng dalawang pinagsamang pangkat ng mga larawan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, narito ang mga pagpipilian. 4 plus 2 equals 6. 4 plus 3 equals 7. 4 plus 4 equals 8. Ikalawa, narito ang mga pagpipilian. 2 plus 2 equals 4. 2 plus 3 equals 5. 2 plus 4 equals 6. Ikatlo, narito ang mga pagpipilian. 3 plus 5 equals 8. 4 plus 3 equals 7. 4 plus 4 equals 8. Ika-4, narito ang mga pagpipilian. 5 plus 5 equals 10. 5 plus 6 equals 11. 5 plus 7 equals 12. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5, gamit ang iba't ibang prutas na nasa kaliwa, iguhit mo ang mga sumusunod na pamilang na pangungusap sa iyong sagutang papel. Subukin mo. Basahin at unawaing mabuti ang maikling kwento. Sagutin ang mga tanong at isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Si Rosalie ay masinop na bata. Iniipon niya ang kanyang kinita sa pagtitinda ng sampagita. Isang araw, nakaipon siya ng halagang 8 piso. At nang sumunod namang araw, ay nakaipon siya ng 6 na piso. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino ang batang nasa kwento? Ikalawa, ano ang magandang katangian ng batang nasa kwento? Ikatlo, magkano ang naipon ni Rosalie sa unang araw? Ika-4, magkano naman ang kanyang naipon ng sumunod na araw? At ika-5, magkano lahat ang naipon ni Rosalie? Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat
sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!